Maayong gabi sa tanan. Ang Hebrew chapter 1 verses 4 to 14 ay naghulagway kung saan ang atong Ginoong Hesukristo ay gikumpara sa mga anghel. Ah, sa chapter 1 verses 1 to 3 ipakita usab didto ah, ang pagki-communicate sa Dios Amahan ngadto sa iyang katawhan sa bansang Israel. Pinaagi sa mga propita o ang uban ini sa mga anghel. Ngunit dinhi sa pag-abot sa New Testament, ipakita na ang atong Ginoong Dios nakipag-communicate sa iyang katawhan kanatong mga Kristohanon through sa atong Ginoong Hesus Kristo. From the apostles hangtod sa ato karon ay pinaagi na sa atong Ginoong Hesus Kristo sa iyang written word. O ipadayon niya sa chapter 1, Hebrew chapter 1 verses 4 to 14, ang pagpakita niya na mas halangdon, mas great ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel. So, karong gabi una, ato kining tan-aon dinhi sa Hebrew chapter 1 verses 4 to 14. Ang comparison sa Ginoong Hesus ngadto sa mga anghel. So, kung atong tan-awon sa verse 4, makita nato din nga mas gamhanan or great ang atong Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay wala may deklara ang Ginoo ang Dios Amahan ngadto sa mga anghel nga sila iyang anak o iyang mga anak o siya ang ilang amahan. Matod pa sa verse 4 ng Hebrew chapter 1 verses 4 to 5, busa mas gamhanan ang anak sa Dios og mas halangdon ang iyang ngalan kaysa mga anghel. Verse 5, kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga ikaw ang akong anak og karon ipaila ko nga ako ang imong amahan. Og wala usab moingon ang Dios bahin kang bisan kinsa nga anghel nga ako mahimong iyang amahan og siya mahimong akong anak. So dinhi makita nato nga mas gamhanan ang Dios ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod sa deklarasyon sa Dios Amahan nga siya lamang ang iyang bugtong anak og ang Dios Amahan mao ang iyang amahan. So ang Ginoong Hesus lamang ang bugtong anak sa Dios ug wala nay lain pa. Matud pa sa Matthew chapter 17 verse 5. Matud pa dinhi samtang nagsulti so dinhi gipakita sa ni Matthew ang hulagway sa diin ang atong Ginoong Kristo kauban si John, James og John James og si Peter dito sa Mount of Transfiguration nga kung saan ang atong Ginoong Kristo ay naiba na nabalhin ang iyang panagway sa masinag o puti kayo nga panagway. So matod pa basahon na nato ang Matthew chapter 17 verse 5, matod pa dinhi samtang nagsulti siya niini kinsa ang nagsulti niini sa Apostol Peter. Samtang nagsulti siya niini usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila. Gitabunan si Jesus Christ, Peter, James and John. Unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. So pinangga sa laing translation ay bugtong anak sa atong Ginoong Dios, si Jesus Christ, wala na ilain pa. Ug matud pa niya dinhi sa mga apostles, pamati kamo kaniya. Mamati sila sa atong Ginoong Kristo sa atong kapanahon ng karon. Mamati kita sa teaching, sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo diha sa Bible, ang iyang written word nga ana sa Bible. Ikaduha, mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay gisugo sa Ginoong Dios sa tanang mga anghel nga simbaho nila ang atong Ginoong Hesus nung siya ay nagpakatao. Madod pa sa Hebrew chapter 1 verse 6, og sa dihang ipadala na sa Dios ang iyang bugtong anak,
dinhi sa kalibutan, miingon siya, ang tanan nga mga anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya. So klaro kay dinhi nga nagdeklara ang Dios Amahan, ang atong Ginoong Dios, nga ang tanang mga anghel daw samtang nagpakatao ang atong Ginoong Kristo, ang tanang mga anghel musimba gayud kaniya sa atong Ginoong Kristo. Munang giingon sa may giingon din sa Matthew chapter 4 verse 10, samtang ang atong Ginoong Kristo ay gitukso or gitame for 40 days sa ni Satanas, o kini ang verse 10 sa uh, kabahin sa temptation nga gibuga sa yawa ngadto sa atong Ginoong Kristo. Matud pa din sa Matthew chapter 4 verse 10, mitubag si Jesus pahawa Satanas. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. So mao ni ang katapusang hugyat sa temptation nga gi pagawas or gi hatag sa yawa ngadto sa atong Ginoong Kristo, nga kung saan gipakita niya ang karangyaan sa kalibutan, mga kaharian, ang luxury na sa kalibutan. Matod pa ni Satanas sa verse 8-9 nga ihatag kini niya sa yawa ngadto kan Jesus Christ, kung si Jesus Christ ay musimba lamang kaniya sa yawa. Pero ang tubag sa atong Ginoong Kristo sa verse 10, pahawa Satanas, ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alaghari. So madaling sabi, ang pagsimba ay ihatag lamang sa atong Ginoong Dios ug wala nay laing pa. Ngunit dinhi sa Hebrew chapter 1 verse 6, gisugo sa atong Ginoong Dios mismo sa iyang mga anghel nga simbahon ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga anghel nga mas gamhanan kay kanato nagasimba sa atong Ginoong Hesus. Ang ayan lamang nga mas musimba kita kaniya bilang katawhan sa atong Ginoong Dios. Ang dili katawhan sa atong Ginoong Dios, ang mga dili tinuod nga Kristohanon ay wala kitay maasahan, walay maasahan ang Ginoong Dios niya na kanila nga musimba kaniya. Pero kitang mga Kristohanon, kita ang inaasahan, kita ang gi-expect sa atong Ginoong Dios nga kita ang musimba kaniya. Worship is not just singing. Kadalasan sa mga bagong Kristohanon na akala nila nga ang pagsimba sa atong Ginoong Dios diha lang sa Sunday service, nga kagaya natong natun-an sa una sa daan natong reliyon nga pag sinabing magsimba ta dito sa simbahan kada Domingo. Pero ang pagsimba sa atong mga Kristohanon is not just singing. It is living in obedience, trust, and surrender to Jesus. So munang insakto nga pagsimba. Kada adlaw sa atong kinabuhi na ang pagsunod nato, pagsalig nato o pagsurrender sa atong kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Kristo. Dili lamang part sa atong kinabuhi, kung dili ang kinatibuk-an gayon. Worship belongs only to God, pero tungod kay Dios nga nagpakatao ang Ginoong Hesus, He is worthy sa atong worship. Angayan lamang siya sa atong panagsimba. Revelation chapter 22 verse 9, apan miingon siya kanako, si dinhi gipakita ang gihulagway dinhi nga matapos maipakita sa anghel kay John the Beloved, who is the human author of the book of Revelation, ang panghitabo sa umaabot, gustong simbahon ni John the Beloved ang anghel nga nagpakita sa kaniya sa mga butang nga umaabot. Pero unsay tubag sa anghel, mabasa nato sa Revelation chapter 22 verse 9 nga matod pa dinhi, apan miingon siya kanako, ayaw pagsimba kanako, alagad lang usab ako sa Dios. Kinsa nang ingon nga alagad lang usab ako sa Dios? Ang anghel, dahil gusto siyang simbahon ni John sa grabe nga revelation sa atong Ginoong Dios through him, through the angels sa book of Revelation. Ang alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo og sa imong mga isig ka propeta og sa tanan nga nagatuman sa mga ginaingon dinhi niini nga libro, the book of Revelation.
Ang Diyos lang ang angay nimong simbahon. Wala na lain pa, ang Diyos lamang. Pero ang atong Ginoong Kristo dahil siya ng Diyos nga nagpakatao, ang ngayon siya sa atong panagsimba. Even angels worship Him. Kinsa kita pa kaha nga mas listen sa greatness of angels. So, ikatulo nga reason nga nung mas gamhanan og halangdon ang atong Ginoong Kristo kaysa mga anghel matud pa sa the gospel, matud pa sa book of Hebrews chapter 1 verse 7. Matud pa dinhi gamhanan ang Ginoong Hesus kay sa mga anghel tungod kay servant sa Ginoong Dios ang mga angels. Pero ang Ginoong Hesus ay bugtong niya nga anak. Nag-iisang anak sa Dios Amahan. Hebrews chapter 1 verse 7, mao kini ang giingon sa Dios bahin sa mga anghel. Ang mga anghel akong mga sulugoon og mahimo ko silang buhaton nga sama sa hangin o sama sa kalayo nga nagadilaan. So grabe no, grabe ang gahom sa atong Ginoong Dios nga ang mga angels ay buhaton, kaya niyang buhaton nga matod pa dinhi hangin, mabilis, kabilis sa hangin o sa sama sa kalayo nga pangyod ka ng urgent kayo ang kuan abtik ayo nga nagdilaab. So, makita nato nga powerful ang mga angels, pero mga binuhat lamang sila sa Ginoong Dios. O ang ilang trabaho ay para mag-serve, dili mag-rule. Jesus Christ has a kingdom, nag-rule siya, pero ang anghel walay kingdom, angels assist, but Jesus alone saves. Ang atong Ginoong Kristo lamang ang nagaluwas. Ang mga anghel mutabang lamang, mo assist lamang kini sa mga Kristohanon, even sa atong Ginoong Dios ay ginasugo kini niya. Only Jesus Christ alone nagahatag og kaluwasan, nagaluwas sa mga tao nga ang ilang padulngan paingon na sa kalayo sa emperno. Nagaluwas ang atong Ginoong Kristo ni ana nga pamaagi, pinaagi sa kung sila ay mutuo kaniya. Hebrews chapter 1 verse 14, dili ba ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga mutabang sa mga tao nga mudawat sa kaluwasan. Assist lamang, mutabang lamang ang mga anghel, pero ang atong Ginoong Kristo siya gayud ang atong mangluluwas. Siya lamang ang nagaluwas sa mga tao ngadto from the lake of fire or from hell. Ikaw pa, mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay dunay kingdom. Matod ko pa kanina lang, dunay kingdom ang Ginoong Hesus nga girol niya in righteousness and justice. Hebrews chapter 1 verses 8 to 9 sa atong takes. Apan ngadto sa iyang anak, nagpadayon ang atong Ginoong Dios sa iyang deklarasyon, ang Dios Amahan. Apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya, ang imong gingharian o Diyos, o dinhi gitawag sa Diyos Amahan, ang atong Ginoong Kristo nga Diyos. Ang imong gingharian o Diyos, wala gayoy katapusan. Eternal. O matarong ang imong pagdumala niini, pag-roll niini. Verse 9, nalipay ikaw sa mga buhat nga matarong, apan gikaligot-gutan mo, o gikasilagan mo ang mga buhat nga daotan. Busa gipili ka sa Diyos, nga imong Dios o gihatagan ka og kalipay nga labaw pa kaysa gihatag niya sa imong mga kauban. So mao ni ang mystery ng Trinity o Trinitarian belief that God revealed in three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Muna nga gitawag sa Ginoong Dios nga Dios ang atong Ginoong Hesus. Diin mag-role sa katarong daw siya, og ang iyang gingharian ay eternal. Pero walay kaugalingong gingharian ang mga anghel. When life feels unfair, remember, Jesus rose with perfect justice. Dili sa kalibutan, dili nato usay gakakuha ang justice, pero ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo, nagarul gayud siya with perfect justice. Kung di man nato makuha din sa kalibutan, sa ikaduhang kinabuhi, ana agayod, ihatag gayud kini sa atong Ginoong Kristo.
John chapter 18 verse 36, ang lagway nga kung saan si Jesus Christ ay dito na sa bispera sa iyang kamatayon sa Calvary, sa cross of Calvary. Matod pa din sa verse 36 nung gi-interrogate siya ni ah, ni Pontius Pilate, gitubag siya ni Jesus dahil gi-interrogate siya din ni Pilate, gobernador ng Juda. Matod pa din gitubag siya ni Jesus, ang akong gingharian wala ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian dinhi pa nining kalibutan, nakig-away unta ang akong mga sumusunod anon dili ako madakop sa mga Hudiyo. Apan sa pagkatinuod, ang akong gingharian wala ni ining kalibutana. Wala ni ining kalibutan. So, dunay gingharian ang atong Ginoong Kristo, which is eternal, ngunit ang mga anghel ay walay gingharian. Ang atong Ginoong Kristo nag-rule in righteousness and justice. Ang mga anghel servant sa atong Ginoong Diyos, servant sa atong Ginoong Kristo. Mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay gitawag siya sa Diyos Amahan nga Ginoo. So, Hebrew chapter 1 verse 10, og midugang siya sa pag-ingon, midugang sa pagdeklara ang Diyos Amahan ngadto sa iyang anak, ngadto kay Jesus Christ. Og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo, sa dinhi gitawag na usab sa Diyos Amahan ang atong Ginoong Kristo nga Ginoo sa verse before sa verse 10 chapter 1 ay gitawag niya ang atong Ginoong Kristo nga Dios. Dinhi sa verse 10 Ginoo naman ang iyang tawag. Ang Diyos Amahan mitawag sa atong Ginoong Kristo nga Ginoo. Ikaw Ginoo mao ang nagamugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Matod pa sa Diyos Amahan, si Jesus Christ daw ang nag-create sa kalibutan. Ang langit, ang universe was created by His hands. Matod pa din og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. So ang atong nakitan mga creation, mga binuhat, kung gabi makita nato ang mga stars, moon diya sa kalawakan, kung adlaw makita ta ang mga bukid, kadagatan o mga wonderful nga mga binuhat sa atong Ginoong Dios. Ang nagbuhat daw niini ang atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko ang verse 10. Og midugang siya pag-ingon ang atong Diyos Amahan, midugang sa pagdeklara may tungod kay Jesus Christ. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan, nag-create sa kalibutan, og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. John chapter 1 verses 1 to 3 nga nag-support ni ini nga passage sa Hebrew chapter 1 verse 10. Matod pa sa John chapter 1 verses 1 to 3, sukad pa kaniadto anaa na ang gitawag nga pulong, word. Ang pulong kauban na sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So duha na kamong Dios dinhi. Ang pulong which is Jesus Christ in verse 14, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Samtang anaa ang Dios Amahan nga kauban daw ang pulong. Mao ni ang mystery sa Trinitarian belief. Verse 2. Sukad pagayod kaniadto ang pulong kauban na sa Dios. Verse 3. Pinaagi kaniya, pinaagi sa pulong, gibuhat ang tanang mga butang. O wala gayoy nahimo nga dili pinaagi kaniya, dili pinaagi kay Jesus Christ. Nothing daw. Wala gayoy nabuhat nga kung dili pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Verse 14 ng John chapter 1. Ang pulong nagpakatao. So, pinsan niya ang pulong, mao ni ang kauban sa Dios, nga Dios mismo sab. Sa verse 14, ang pulong nagpakatao og nakig-uban kanato, nakig-uban daw sa mga apostles dahil ang human author sa the Gospel of John is si John the Beloved. Matod pa ni John the Beloved, nakig-uban kanato, nakig-uban kanila in the flesh during those 2000 AD. So, nakig-uban kanato, nakita namo ang iyang kadungganan ingon nga bugtong anak sa Amahan. So, ang pulong Dios nga mao ang bugtong anak.
Nakita namo ang iyang kadungganan ingon nga bugtong anak sa amahan. Maluluyon gayon siya og pulos kamatuoran ang iyang gipanulti. Verse 15. Nagpamatuod si Juan mahitungod kaniya. Kinsa nagpamatuod si John the Baptist mahitungod kaniya, mahitungod kay Jesus Christ. Muna, ang human author sa The Gospel of John is si John the Apostle, si John the Beloved. Ngunit katong nagabaptize ay si John the Baptist siya nga igagaw sa atong Ginoong Hesukristo sa tawhanon nga kahimtang. Maloloyon gayud siya og pulos kamatuoran ang iyang gipanulti. Verse 15, nagpamatuod si Juan mahitungod kaniya. Nagingon siya mao ang akong gingon nga moabot sunod kanako. Apan labaw pa siya kay kanako kaysa wala pa ako mataw, anaan na siyang daan. Before nataw si John the Baptist, si Jesus Christ daw ay anaan ng daan. Dahil matod pa sa John chapter 1 verse 1 sa atong ibasa kanina, in the beginning was the Word and the Word was with God. Pulong. He was with God in the beginning. Matod pa dito. All things was created through Him. Nothing was created without Him. Munang giingon dito sa John chapter 1 verses 1 to 3. Verse 14, nagpakatao ang pulong nga mao ang bugtong anak sa Dios. Ikaw no, mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay siya ang nag-create sa kalibutan o sa tibuok universo. Matod pa sa Hebrew chapter 1 verse 10, balikon ko, og midugang siya pangingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan, nag-create sa kalibutan, og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. All things created ay para sa Ginoong Hesus. Ang tanang butang nga gibuhat sa atong Ginoong Dios, gibuhat kini dili para sa mga tao kung dili para sa atong Ginoong Hesus. Usahay ga kuan kita nga ang tanang created things gibuhat sa mga para sa tao, pero ang tinuod niini first and foremost gibuhat ang tanang creation tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Colossians chapter 1 verse 16. Kay pinaagi kay Jesus Christ og alang kaniya og para kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga ana sa langit og dinhi sa yuta. Ang makita og dili makita sama sa mga espiritu nga may kakagahom o katungod, mga espiritu nga nangulo o nagahari. Seen and unseen, created through Jesus Christ og para kanya kini nga creation. Muna nga ikaduha na lang ang sideline ng mga tao, ang main gyud nga nung dunay creation para sa atong Ginoong Hesukristo, gikay himutan niya ang iyang creation. Ikapito, mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel tungod kay ang tanan niyang creation iyang ilisdan, pero siya magpabilin hangtod sa kaangturan. Forever ang atong Ginoong Hesukristo. Ang creation, mga tao, mga butang ay ilisdan kini sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios, pero ang atong Ginoong Hesukristo will remain forever. Gani ang mga Kristohanon during the resurrection day, ang mga Kristohanon sa rapture ay ilisdan man ang atong lawas nga madunot to be sa glorified body nga kagaya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang magpabilin kung kinsa siya before, kinsa siya present, kinsa siya future, nagpabilin nga siya maura, walay pagbago. Hebrew chapter 1 verses 11 to 12 mao ning gingon, kining tanan mahanaw, kining tanang creation sa atong Ginoong Dios mawala daw, mahanaw. Apan ikaw magapadayon paghapon, apan si Jesus Christ will remain. Verse 12, og sama usab sa mga bisti, pilon mo kining tanan og imo dayong ilisdan, apan ikaw magapabilin nga mao gihapon, dili mausab hangtod sa kahangturan. Pilon ang creation sa atong Ginoong Dios, ilisdan ang atong Ginoong Dios, pero ang atong Ginoong Hesukristo walay pagbago, walay pagkabalhin hangtod sa kahangturan.
Creator ang atong Ginoong Kristo. Ang creation dunay hangganan o pagbago, pero ang Ginoong Hesus walay pagbago nga nagpakita sa iyang pagka-Dios. Revelation chapter 21 verse 1 mao ning gingon, humani adto nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta, tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. Ang tibuok universo, ang tibuok nga creation sa atong Ginoong Dios sa kalibutan o sa tibuok universo, universe, mga butang panini ay mawala kini. Matod panini ay pagkawala nini mubaba sa langit ang bag-ong yuta ug ang bag-ong langit. Muna ang giingon sa Revelation chapter 21 verse 1. Nagpakita nga atong Ginoong Kristo lamang ang dili mabago dahil siya ang Dios nga nagpakatao. Hebrew chapter 13 verse 8 mao nang gingon si Hesus Kristo daily kayon mausab. Siya mao gihapon kaniadto karon og sa walay katapusan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ikawalo, mas gamhanan ang Ginoong Hesus kaysa mga anghel nganuman tungod kay walay angels nga gipalingkod sa Dios Amahan, tapad kaniya ang Ginoong Hesus lamang ang iyang gipalingkod sa iyang trono nga katabi niya sa iyang tuo. Hebrew chapter 1 verses 13 to 14 mao ning gingon sa atong passage, bisan kano sa wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios nga lingkod dinhi dapit sa akong tuo, hangtod mapailalom ko kanimo ang imong mga kaaway. Dili ba ang mga anghel, mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios nga mutabang sa mga tao nga mudawat og kaluwasan? So, walay gipalingkod sa Ginoong Dios nga angels sa iyang tapad. Angels are sent by God to help believers og sa mga mobilid pa sa Ginoong Hesus. Ang Ginoong Hesus ay Dios nga nagpakatao nga angayan natong simbahon ug kanya lamang nato i-focus ang atong pagtuo dili sa mga anghel o kinsa or unsa pa man. Si Jesus Christ lamang. Matod pa sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus Christ who is the author and the finisher of our faith. Siya ang sinugdanan sa atong pagtuo ug siya usab ang katapusan niini. Comparison sa atong Ginoong Kristo og sa mga anghel. Son of God ang atong Ginoong Kristo, ang angels ay servants. Creator ang atong Ginoong Kristo, ang mga anghel ay created beings. Ginasimba ang atong Ginoong Kristo, ang mga anghel ay worshipers, nagasimba. Sila nagasimba, dili sila ang ginasimba. Wala magdeklara ang atong Ginoong Dios nga simbahon ang mga anghel. Eternal King ang atong Ginoong Kristo dahil doon na si kingdom, ang mga anghel ay messengers. Ang atong Ginoong Kristo ay nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan sa iyang trono, ang mga anghel ay nagaserves. So ingon niya anak kahalangdon kagamhanan ang atong Ginoong Kristo compared to the angels. So maing gabi kay hidi dagok nga ato sa hinuog na kasalukuyan nga nan-aw sa atong live sa Facebook. Maing gabi idi igsuon sa akong asawa, bangod sa akong asawa. Usahay atong gai-admire ang atong mga leaders o mga spiritual experiences. Pero gitawag kita sa Ginoo para himuong sentro gayod ang Ginoong Hesus. Dili sino pa man. Ang tanan ay side lamang. Ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong mga na-invest, mga unsa pa diya, side lamang. Sideline lamang sa atong kinabuhi. Ang pinakasentro nga i-focus nato ang atong mga ang atong kasing-kasing, ang atong pagtuo ay sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Wala na ilain pa. Usahay murag dili na nato kaya, pero hinumdumi kaya ang mga kalisdanan nga atong naagian, pero hinumdumi nga secure ka og ako tungod kay duna kitay paglaom. Always
Tungod kay ang Ginoong Hesus walay kabag-uhan ug padayon siyang dunay kontrol sa tanan, kay nagalingkod man siya kanunay sa iyang trono tapad sa Amahan, tapad sa Diyos sa Amahan. Jesus reigns even when life feels out of control. Nagalingkod kayo ang Ginoong Kristo sa iyang trono. Bisan sa atong feeling, sa atong hunahuna, di na nato makontrol ang kinabuhi. Jesus sits at the throne. Jesus sits at the right hand of God, sa trono sa Diyos Amahan, the place of authority. Nothing in your life is outside His control. Hebrews chapter 7 verse 25, matod pa sa atong Ginoong Dios through the human author of Hebrews, busa makahimo gayon siya pagluwas kang bisan kinsa. Kinsay makahimo pagluwas? Ang atong Ginoong Hesukristo. Busa makahimo gayon siya pagluwas kang bisan kinsa nga muning requirements muduol sa Dios. Kung ikaw muduol sa Dios, magpakitabang pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, makaluwas gayud siya. Nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya og mahimo niya kini bisan unsang orasa. Kay buhi man siya sa walay katapusan aron sa pagpakiluoy sa Dios alang kanila, alang sa mga Kristohanon. Naga-intercede ang atong Ginoong Kristo ngadto sa langit nga may tungod kanatong mga Kristohanon dahil doon na kita'y mga kahinaan sa kinabuhi. Munang naga-intercede ang atong Ginoong Kristo dahil para mapagtagumpayan nato ang mga pagsulay sa atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios, samtang ana pa ang yawa, wala pa siya gapusa to the abyss, ay ana agay pagsulay sa atong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Pero ang atong Ginoong Kristo, matod pa sa Hebrews chapter 7 verse 25, nag-intercede siya sa iyang mga kaigsuunan ng mga Kristohanon. Dili siya manghilabot, naga-encourage lamang siya, pinaagi sa mga panghitabo, labaw na gayud diha sa iyang written word. Even sa imong mga decisions, ang Ginoong Hesus ba ang imong gipabuhat niini? Gipabuot niini? Gi-honor mo ba ang Ginoong Hesus sa imong mga sinultian o binuhatan bilang tinuod nga Kristohanon, matinud-anon nga Kristohanon? Mao kini ang Ginoong Hesus, even though He is greater than the angels, nagpaubos siya o nagpakatao para mag-serve kanato through dying in the cross of Calvary, para madawatan nato ang kaluwasan sa atong mangkalag ngadto sa lake of fire. Dili na kita maadto sa lake of fire. There is now no condemnation to those who are in Jesus Christ. Kay gipakamatyan kita sa atong Ginoo nga mao ang atong Ginoong Kristo para mahawas kita sa lugar sa kalayo sa impyerno og mabalhin ngadto sa lugar nga iyang gibuhat para kanato nga mao ang iyang langit. Muna nga ang atong Ginoong Kristo, He is in the throne of God, abay sa Amahan, which declares authority. Nang tanang butang, tanang panghitabo sa atong kinabuhi o sa imong kinabuhi ay anaa sa iyang kontrol. Muna nga dunay pag-asa ang usa ka tawo, dunay pag-asa, dili mawad ang gayud sa pag-asa kung siya anaa sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa pag-ubi, sa pagsunod niya, pagpamuhat niya sa kagustuhan sa atong Ginoong Dios nga anaa sa Bible, sa iyang written word nga anaa sa Bible. Muna nga, hayahay kayo ang usa Kristohanon dahil para siyang nakasandal sa pader sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nagingon ang atong Ginoong Hesukristo to Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, I will say it again, rejoice. Magmalipayon ang usa ka Kristohanon nga nasa atong Ginoong Hesukristo dahil ana sa iya ang tanan, labi na gyud ang mga spiritual things. Nagalingkod siya kauban sa atong Ginoong Kristo sa iyang kalangitan. Matod pa sa Philippians chapter 2
Philippians chapter 2 kung wala ko masayo, or Ephesians. So diha ang dapita. So mga igsoon din hilang kita kutob ug sa sunod na usab nga higayon sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo para ma-apply nato sa atong tagsa-tagsa kapagkatao. The Word of God, kung kini ay ato ng basahon, ginatudlo na kini, ang mini ini nga purpose ay para i-apply sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Not just to encourage, not just for information, kung dili pag-apply gayod ni ini sa atong pagkatao so that there will be transformation. Mo result kini og transformation sa atong pagkatao. Nga may sama gayod kita sa atong Ginoong Kristo hangtod sa pag-atubang nato kanya. Mosipyat man kita, pero anaa ang mga pangako niya nga bisan mosipyat kita basta anaa lang gyapon kita kanya, magasunod, maga-repent kita sa nabuhat natong kapakyasan, ipangayon natong pasaylo, hinusulan nato kini og dili paningkamutan nato nga dili na kini mausab pa nga kasalanan, siguradong anaa ang atong Ginoong Kristo nga magahatag niini. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, apart from you, apart from me, you can do nothing. Nga maliban nga nakakabit kita, naka-join kita diha sa atong Ginoong Kristo nga mao ang puno, mao ang punuan, kita ang mga sanga na agyod kita'y mahimo through Him. Apart from me, kung mahibulag kita kanya, we can do nothing. So, maayong gabi sa tanan, o sa laing gabi inausab nga natun-an nato ang pulong sa Ginoo sa iyang written word. Og salamat sa tanan nga nagatan-aw nini og mga tan-aw pa. Ako magaampo kaninyo. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa pribilehiyo nga natun-an namo ang imong pulong, O Lord God. Empower us, O Lord God, that what we have learned from this night, Panginoon, ay may apply namo, Ginoo, sa among tagsa-tagsa kapagkatao, Lord God. We believe that apart from you, we can do nothing in doing spiritual things, Panginoon, to please your heart, O Lord God. Busa, tabangi kami, Ginoo, og dugang grasya, O Lord God, ihatag mo po kanamo, Panginoon. Panalangini ang tanan nga nagatan-aw niini, O Lord God. Pinaagi, Ginoo, sa pag-provide, Panginoon, sa paghatag, Panginoon, sa ilang mga panginahanglan, O Lord God. Bless din, Panginoon. Salamat kay Ginoo. Salamat kay Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Diyos magainong Amen. Amen and Amen. Maying gabi sa tanan from Bara o Paul, Misamis Oriental, og sa tanang sook sa mundo, labi na gyud sa mga kaigsuonan sa Burning Bush Christian Fellowship sa abroad o dinhi sa Pilipinas, ang Ginoo manalangin kanatong tanan. God bless you more.